Taurine, iron, plus more folic acid to support mental alertness. To help optimize brain development, give your preschooler New Gain School Advance. Better brain for the next generation. Laging makulay ang umaga, basta unang hirit at Gain School Advance ang kasama. Patuloy po kayo nakatutok sa unang balita. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Ilocos Sur. 300% na kasi ang itinaas ng bilang ng nagkakasakit ng dengue sa probinsya ngayong 2011. Kumpara po nung nakaraang taon yan. Darito ang report ni Jamie Santos. Halos mapuno ang Gabriela Silang General Hospital dito sa Ilocos Sur sa dami ng nakakonfine na pasyente dahil sa dengue. Sa ngayon, 53 ang nakakonfine dito. Sa dami nila, kahit ang condemned building ng hospital, ginamit na rin para ma-accommodate ang dengue patients. Ultimo hallway ipinagamit na rin. Hindi na malaman ng inang ito kung paano hahatiin ang kanyang katawan sa pagbabantay sa dalawang anak na na-dengue. Parehong nananamlay ang kanyang anak na may edad na 7 at 6. Nung Biyernes daw, nagsimulang dumaing ang mga bata ng pananakit ng tiyan, sakit ng ulo at di na ito ninubay ng napakataas na lagnat. Siyempre po nalulungkot din kasi pera nga, walang pera din. Pero mas mabuti na yung nandito sila para magamot kontra naman yung may masamang mangyari sa kanila. Halos 300% ang itinaas ng dengue case dito kumpara noong isang taon. Aabot sa 1,077 dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas sa 331 na kaso na parehong panahon noong 2010. Mahigit 600 dito naitala nitong Hulyo lang. Mas mataas kumpara sa 225 dengue cases ng June 2010. Nakakaalarma na raw ito lalo na't inaasahan pa ang sunod-sunod na pag-ulan. We have already on the epidemic level, napakataas na yung ating cases of dengue and we have already mortalities. Di naman mawari ng inang ito kung saan nakuha ng kanyang anak ang dengue. Kaya naman dalangin niya bumuti na sana ang lagay ng panahon. Sa bandang school na kwarto nila mababa, kaya mag-aano ng tubig doon, tapos may kanal pa doon. At saka maglilinis na lang magtaob-taob na lang sa mga kwan para hindi po ng dengue magkalat. Kasi marami pang bata din sa Bumuuna ng Task Force Dengue and Provincial Government ng Ilocos. Namimigay daw sila ng mga kulambo at booklet na naglalaman ng mga impormasyon para makaiwas sa sakit ng dengue. Mula rito sa Ilocos Sur, para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Southwest China nakakaranas ng matinding tagtuyot. Sa sobrang init, mahigit 4 na milyong residente na ang nakararanas ng kakulangan sa supply ng tubig. Ang mga dating pinagkukunan ng tubig, ngayon, tuyong lupa na. Nagkabitak-bitak na rin ang lupa sa mga bukirin. Mahigit 1 buwan na raw kasing hindi nakakaranas ng ulan ang bahagi ito ng China. 23 tao sugatan sa pagsabog ng car bomb sa Iraq. Naganap ito sa tapat mismo ng isang simbahan sa syudad ng Kirkuk. Sa lakas ng pagsabog, bumigay ang bahagi ng kisame ng simbahan. Napinsala din ang mga kalapit nitong bahay. Noong 1 taon pa nagsimula ang sunod-sunod na pag-atake sa Kirkuk, dahilan para lumikas ang maraming Kristiyanong pamilya. Oras na para sa unang chika. Ihatid na po ni Luan D. Luan! Salamat, Igan. Jennifer Lopez babalik bilang judge sa next season ng American Idol. Yan ay matapos na pumayag ang producers ng show na bigyan siya ng increase. From $12 million, $20 million sa tumataginting na mahigit 500 million pesos na ang magiging talent fee ni J-Lo sa talent show. Bukod sa AI, gagawa ng pelikula si J-Lo ng romantic comedy film na pinamagatang What to Expect When You're Expecting na ipapalabas sa May 2012. Half-Filipino Glee star na si Darren Criss, papalitan si Daniel Radcliffe sa Broadway musical na How to Succeed in Business Without Really Trying. Sa January 3, 2012, ang debut ni Darren sa Broadway. Sa January 1 naman ng susunod na taon, ang final performance ni Daniel sa musical comedy. Wala namang balita kaugnay sa susunod na project ni Daniel na sumikat bilang Harry Potter.
Una pa lang yan sa aking mga chika this morning, so stay tuned for more. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Patuloy po sa pag-arangka ng GMA Network sa ratings, pati na rin po sa kita. Dahil sa walang patid yung suporta, mga kapuso. Kaya naman patuloy na nagsusumikap ang network na mapaganda pang aming signal at pasilidad para lalo kayo mapagsilbihan. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Number 1 pa rin ang Kapuso Network sa buong bansa. Ito ang malugod na ibinalita ng mga opisyal ng GMA Network batay sa survey ng Nielsen TV Audience Measurement, ang pinaka-pinagkakatiwalaang rating service provider sa industriya ng broadcast. Nitong second quarter ng 2011, nagtala ang GMA ng household audience share na 32.4 point kumpara sa 32.3 points ng ABS-CBN. Lumaki pa ang lamang ng GMA sa partial results nitong Hulyo na umabot sa 2.9 points. Kung titingnan ang viewership sa Urban Luzon, kung nasaan ng 77% ng TV household sa bansa, mas mataas ng 8.4 household share points ang GMA kumpara sa ABS na lumaki pa sa 11.5 points sa partial results ng Hulyo. Sa Mega Manila naman, kung nasaan ng 58% ng TV households, mahigit 10 puntos ang laman ng GMA na lumaki pa sa mahigit 13 points sa partial results ng Hulyo. Isang Amaya, ang munting eredera, lahat ng programa natin sa hapon nangingibabaw o humahataw. Yung ating inilaunch na dance serye is rated very, very well. So, we're very excited. Kaya naman patuloy ang pagpasok ng mga advertisements sa GMA. Sa second quarter ng taon, tumaas ng 14% ang kabuuang benta ng network kumpara sa unang quarter. Kung susumahin, umabot na sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang benta sa unang 6 na buwan ng taon. At ang kita ng kumpanya sa unang kalahati ng taon, umabot sa mahigit 1 bilyong piso. If the month of July is going to be any indication, because we have achieved a 36% growth in our revenues, there is no reason why we cannot expect the same for the coming months in the third quarter. We will be either meeting our target or exceeding it this year. Patuloy ang multi-million peso project ng Kapuso Network para higit pang mapalakas ang signal at mapaganda ang pasilidad nito. At ang GMA News TV naman, mapapanood na rin sa Guam, Australia, Japan at Papua New Guinea. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. At ang hirit namin mamaya, rider ng motosiklo patay matapos bumangga sa isang 10-wheeler sa Nueva Vizcaya. Sa Memphis Highway sa Amerika, isang ahas biglang lumitaw sa windshield ng isang bumabiyaheng kotse. Wow. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Abangan yun sa unang balita, may ahas. Tapos lagi. Pero ito, alam niyo ba, syempre, ang dugo ay buhay at mahalaga na naikiisa tayo kapag meron yung mga blood donation drive para makatulong naman tayo. Yung dugong i-donate natin, makatulong kung meron mga ilangan ng blood transfusion. Pero kasi, di ba, yung mga naglabas ng balita lately, meron yung mga blood bags na contaminated ng HIV. So, ang tanong ngayon, paano ba tayo makakatiyak na yung mga nakukuha natin sa mga blood bank dyan sa ospital ay ligtas at safe na safe? Syempre, yan ang aalamin ni Maring Susan Enriquez. Nandun siya sa Philippine National Red Cross. Hi, Maring Sue! Okay, magandang umaga po mga kapuso. Nako, ito mga nakalipas na araw, naging laman ng balita ang sinasabing pagtaas daw po ng kaso ng mga blood contamination. At pag sinasabi yung dugo, ang unang-unang pumapasok sa isip natin Philippine National Red Cross. Ngayon, makakasama ho natin si Ms. Gwendolyn Pang, ang Secretary General ng PNRC, para alamin natin kung paano ba yung prosesong pinagdaraanan nitong blood donation at bakit ba nagkakaroon ng kaso ng mga blood contamination. Ms. Gwen, good morning. Good morning, Ms. Susan, at good morning sa inyong lahat. Okay, una-una, Ms. Gwen, paano ba? Gaano ka-importante sa isang tao na siya ay nagdo-donate ng dugo? Well, maganda yung blood donation, no? Kasi ito ay healthy sa atin. Kung ikaw ay qualified blood donor, ibig sabihin, ikaw ay malusog na tao. Pangalawa, para sa iyong sarili, pagbibigyan ng dugo, parang yung nag-change oil no, sa sasakyan. Ibig sabihin, nakukunan ka ng dugo sa katawan, yung bone marrow mo nagpo-produce ng new red blood cells. So, bago yung mga dugong dumadaloy sa katawan mo. Hindi lang yun, especially sa mga lalaki, no? Kasi ang lalaki hindi nagregla. Hindi nagregla, so ibig sabihin, marami kang iron sa katawan. Mas marami silang dugo. Oo, yung iron. So, kung marami ka ring iron, hindi rin maganda. Sa unang hirabisyong totoo
kadiri.